naiiyak kami kasi naalala namin kung gaano kami ako personally, kung gaano ko karumi, kung gaano ko ka-selfish, kung gaano ko makasalanan. Pero ngayon, iba na yung iniiyak ko eh. Alam mo yung iniiyak ko? Na kahit gaano kalaki yung bagay, yung baggage na meron ako, mas malaki yung love ng Lord. Naiiyak na ako sa love ng Lord eh. Hindi na doon sa kasalanan ko na nakaka-condemn, na mayroong shame, mayroong guilt, kundi yung welcome ka uli ng Lord ng arms wide open. Diba? At sabihin niya sa'yo, welcome back home. Diba? Sabi mga sa katabi mo, welcome back. Yes. Kaya kanina po, may mga natawa sa akin, katulad ni, may mga youth tayo, si Valerie, sabi ko, welcome back. Sabi niya, welcome back, tay. Kumaga sa kanya, hindi naman siya umalis, which is totoo. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo na welcome back home. Kasi ang tahanan natin ay presensya ng Diyos. At every time na nanunumbalik tayo sa Kanya, sinasabi niya sa atin, welcome back home. Welcome back home. Pwede ba sabihin sa sarili mo, hawakan mo saglit yung puso mo, yung dibdib mo, sabihin mo, welcome back home. Welcome back home. Pa-flash po ako. Basahin po natin ang sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Amen. Sinong may kailangan? Taas ang kamay. Yan. Hindi ba natin pinag-usapan kung anong specific na pangangailangan, ha? Pero lahat tayo may pangangailangan. Yung mga hindi nagtaas ng kamay, bahala kayo. So, bibigyan ko pa kayo ng isang chance. Taas ang kamay na mga inaamin nila na may kailangan sila ngayong gabi. Ay, dumami! Dumami! Sayang, konti lang kami kanina eh. Ayan, salamat sa Lord. Sa mga nasa online, may kailangan din kayo kung bakit kayo nandyan. Hindi kayo mali ng binuntahan. Handa na ba kayong tanggapin ang pangangailangan nyo ngayong gabi? Dito lang yung nag-amen po. Bibigyan ko po kayo ng isang chance. Handa na ba kayo? Kasi po, every time we answer, every time we declare amen, it's like, sinasabi natin sa Lord, yes, Lord, I believe may gagawin ka. Yun po yun eh. Kaya hindi lang po siya basta pinapasagot namin kayo, kundi we are teaching you kung paano mag-declare ng blessing sa buhay ninyo at manampalataya sa Lord verbally din. So, ulitin ko po. Hindi, wag na lang. Nanghinayang. Sige po. Handa na po ba kayong tanggapin ang pangangailangan nyo ngayong gabi? Amen! Palakpakan natin ang Diyos! Hallelujah! Salamat sa Lord. Tuloy po natin. Lucas chapter 2 verses 4 to 14. Pwede pong pa-flash. Well, hindi ko po pinaskill eh. Lucas chapter 2 verse 4 to 14. Ngayong gabi, habang sinesearch na-search, ang bilis naman. Loading naman. Grabe, ang gagaling ng ating mga Salamat sa Lord. Hindi pa high-tech yung ating mga gadget, pero talagang yung mga kamay ng ating digital ay high-tech Panis. Lucas 2 verse 4. Basahin ko po. Mula sa Nazaret, nasakop ng Galilea, pumunta si Jesus sa Bethlehem. Sorry, Jose pala. Yan, nakikinig. Pumunta si Jose sa Bethlehem na sakop ng Judea. Sa bayang sinilangan ni Haring David. Dahil nagmula siya sa angkan ni David. Sino raw ang galing sa angkan ni David? Jose, praise the Lord, nakikinig, nagbabasa. Kasama niya sa pagpapalista ang magiging asawa niyang si Maria, na noon ay malapit ng manganak. At habang naroon sila sa Bethlehem, dumating ang oras ng panganganak ni Maria. Isinilang niya ang panganay niya na isang lalaki. Take note, isinilang niya ang panganay niya. Kapag panganay, ibig sabihin mayroong kasunod. Yan, may bunso o sumunod sa panganay. So kung ikaw ay only child tulad ni Brother Jen, only child ka lang, tanging anak. Diba? So dito sinabi, ang description, isinilang niya ang panganay niya. So ibig sabihin, mayroong kapatid si Jesus. Yeah? So na isang lalaki, binalot niya ng lampi ng sanggol at inihiga sa sabsaban. Dahil walang lugar para sa kanila sa mga bahay, panuluyan. Malapit sa Bethlehem, may mga pastol na nasa parang at nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa.
Biglang nagpakita sa kanila ang isang anghel ng Panginoon at nagniningning sa paligid nila ang nakakasilaw na liwanag ng Panginoon. Ganoon na lang ang pagkatakot nila. Pero sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot dahil naparito ako upang sabihin sa inyo ang magandang balita na magbibigay ng malaking kagalakan sa lahat ng tao." Para kanino? Sa lahat ng tao. Ulitin ko po, para kanino? Lahat ng tao. Babae, lalaki, mayaman, mahirap, maputi, maitim, may kapansanan o wala. So para sa lahat. 11, sapagkat isinila ngayon sa Bethlehem, sa bayan ni Haring David, ang inyong tagapagligtas, ang Kristo na siyang Panginoon. Ito ang palatandaan upang makilala niyo siya. Makikita ninyo ang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Pagkatapos magsalita ng anghel, biglang nagpakita ang napakaraming anghel at sama-sama silang nagpuri sa Diyos. Oh! Sinabi nila, "Purihin ang Diyos sa langit, may kapayapaan na sa lupa sa mga taong kinalulugdan niya." Maganda to Purihin ang Diyos sa langit, sabi ng mga anghel. Bakit daw? May kapayapaan na sa lupa. Means to say, before, walang kapayapaan. Pero nung pinanganak, itong batang ito, itong sanggol na to, nagpakita ang mga anghel at ang sinabi nila, purihin ang Diyos sa langit, may kapayapaan na sa lupa sa mga taong kinalulugdan niya. Meron pa po? Okay, last na to, nang makaalis ang... Sige po. Nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, nag-usap-usap ang mga pastol, tayo na sa Bethlehem at tingnan natin ang mga pangyayaring sinabi sa atin ng Panginoon. Pikit po tayong lahat at tayo ay mananalangin saglit. We will ask for wisdom of the Lord this afternoon or this evening and the cleansing of His holy blood as well. Ama naming Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, patuloy mong gawing mabangon samyo sa iyong harapan ang aming mga tugtugan, ang aming mga awitin kanina. At ngayong oras na ito ay tinataas naman namin ang aming mga puso, ang aming mga pandinig, mga mata, ang aming espiritu. Lord, patuloy mo po kami siyasatin. Nakikita mo ang lahat sa amin at wala kaming maitatago sa iyo. Lord, we ask for forgiveness, the cleansing of your holy blood. Patuloy namin kinikilala ang kapangyarihan ng iyong banal na dugo na siyang kayang maglinis sa aming mga kasalanan sapagkat sinabi mo po, kasalanan ang siyang nagiging dahilan upang hindi mo kami marinig o makita. Kaya naman patuloy mo kaming hugasan, ilublob mo kami sa kapangyarihan ng iyong banal na dugo, Panginoong Hesus. And we humbly ask for your righteousness. Kumutan niyo po kami ngayong gabi. Nang sa ganoon, ang lahat po ng aming mapapag-usapan, maririnig, masasabi, may kikilos, ay maging isang mabangon samyo sa iyong harapan. Magdulot ito ng pagpupuri sa iyong pangalan. Lord, pagpalain mong yung salita, ikaw ang siyang makita naming lahat, including me, myself. Hindi namin makita ang kung sino mang nasa harap, ang sino man ang aming katabi, ang simbahang ito. Hindi namin makita ang aming mga pagsubok, hindi namin makita ang aming mga sakit at karamdaman, hindi namin makita ang aming nakaraan o ang aming inaharap, kundi ang makita namin na ay tanging ikaw lamang, Panginoong Hesus. Mangusap ka, Banal na Espiritu, prepare our hearts, our mind, our spirit. We cast out everything sa iyong harapan, Panginoong Hesus. Maraming salamat po. We give you all the glory, honor, adoration, only to your name alone, Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ng Diyos, ang ating Panginoong Hesus. Salamat po. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Alam niyo po na itong mga bagay na ito ay part of the plan ng ating Diyos. The last Sunday, 3 weeks ago, Sunday. Yan, 2 weeks ago, nabanggit ko po nung nakapag-share din po ako na isa sa, para sa akin on that time, revelation ng Lord, ay yung pagdating ng Panginoong Hesus sa mundo ay parte ng plano ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Santong Espiritu. Planado. Planado not to the point na sinet up nila dahil gusto nilang magkasala tayo,
But my point is, nabanggit ko na hindi pa tayo nililikha ng Diyos dahil siya ay all-knowing God. Alam niya ang hinaharap, ang nangyayari sa kasalukuyan, maging ang ating nakaraan. He is all-knowing. So nakikita niya na hindi niya pa tayo nililikha ng kanyang kamay. Alam na ng Lord na pwede tayong magkasala. Ulitin ko po, alam na ng Lord na pwede tayong magkasala. Pero hindi niya ine-expect na magkakasala ka. Kasi parang ganito yan di ba? Bibigyan kita ng exam, Jade, pero ine-expect ko babagsak ka So, what's the point of giving test sa estudyanteng alam mo naman pala kung babagsak o hindi? Pero si Lord, alam niya na pwede. Possible tayong ma-fall sa kasalanan. Kaya naman, hindi pa tayo nililika, meron na siyang backup plan. Sabihin nyo nga po, backup plan. Yan, backup plan. Kung paanong ang tao mariredeem mula sa kasalanan. Kung paanong ang tao ay matutubos sa kanyang kasalanan. Salamat sa Lord. Dahil doon pa lang, hindi ka pa nililika, meron ng biyaya. Amen? Mas naging visible lang, mas lumalim lang, mas naging specific lang nung dumating lalo ang Panginoong Yesus. Salamat sa Lord. Kaya naman, itong pagdating ng Panginoong Yesus sa sabsaban, or siya'y nagkatawang tao, ay kasama sa plano ever since before the world began. Diba? Bago pa tayo nilikha, ay talaga namang mamamatay ako para sa taong ito. Mamamatay ako para sa ICF. Amen? Mamamatay ako para sa mga kikilala sa akin sa buong mundo at ang kamatayan ng Lord. Sabi nga kanina, magalak ang lahat ng tao. Ang kamatayan ni Jesus ay para sa lahat. Ang pagdating niya, ang pamumuhay niya rito at ang kanyang kamatayan, even ang kanyang muling pagbabalik ay para sa lahat. Hallelujah. Pero yung pagbabalik ni Lord, para sa mga kumikilala na lang at tumatanggap sa Kanya. Kaya hindi pa huli. Andito pa tayo. Salamat sa Lord. Salamat sa Lord. Now, going back, mga kapatid. Itong, sabi ko nga po, in Mika, ito ay part na ng plano, sinabi ng Panginoon, Bethlehem Ephrata, kahit na isa ka sa pinakamaliit na bayan sa Juda, manggagaling sa iyo ang taong maglilingkod sa akin bilang pinuno ng Israel. Ang kanyang mga ninuno ay kilalang kilala noong unang panahon. And this verse talks about Jesus. Ito po ay propesya 100 years bago dumating ang Book of Matthew. Bago dumating ang Book of John, Luke, Mark. So mayroong century na pagitan, hindi kilala ni Mika, yung sumulat ng aklat ng Mika, hindi niya kilala si Matthew, hindi niya kilala si Luke, hindi niya kilala si John. Pero sa generation ni Mika, doon pa lang sinabi na ng Diyos Ama na mayroong darating sa bayan ng Israel, particularly sa lugar ng Bethlehem na siyang pinakamaliit sa lahat, doon ipapanganak ang magiging tagapagligtas ng sanlibutan. Kaya walang ironic, walang contradiction sa salita ng Diyos. As a matter of fact, ang salita ng Diyos, from Genesis hanggang Revelation, ay pinapatunayan lang nila na totoo ang salita ng Diyos. Ang mga hula, ang mga propesiya na nakasaad doon. Kaya salamat sa Lord. Kaya maaasahan natin ang salita ng Panginoon. Now, going back, Bethlehem Ephrata, isa sa pinakamaliit that time, hindi naman kasi ganun katanyag ang lugar ng Judea, ng Bethlehem particularly. Itong mga lugar na ito ay hindi maayos na lugar. Sabi nga ng isang tagapagsalita, ito ay parang, sabihin natin mga worse na itsura or version ng Tondo. Ang bayan ng Nazareth. Kaya naman, ang mga tao that time, hindi sila nag-e-expect ng isang savior o ng isang king o ng isang leader mula sa isang bayan na hindi kilala. Sa isang bayan na puro negative ang feedback ng tao. Halimbawa, Divisoria, Tondo. Diba? Hindi sila nag-e-expect. Example lang naman walang savior na magmumula rito. Pero example lang, hindi sila nag-e-expect ng something good sa something bad na lugar. Diba? Ganon ka-judgmental ang ating mundo. O ang mga tao, tayong mga tao. Di ba? Kaya naman, ginamit pa rin yun ng Lord regardless.
Ano man yung katayuan ng bansang Israel, ano man ang katayuan ng Bethlehem, ng Judah, ay kayang gamitin nyo ng Lord. Manggagaling sa iyo ang taong maglilingkod sa akin na pinuno ng Israel. Hallelujah. Description dito, ang kanyang mga ninuno, tinutukoy rito si David, ay kilalang kilala noong unang panahon. Naunang ipanganak si David, nauna rin siyang mamatay kaysa kay Mika, Propeta Mika. So, tinutukoy dyan ng Panginoon sa aklat ng Mika ay walang iba kundi si David. Na siyang kilalang kilala hanggang sa generation natin ngayon. Sino si David at sino ang kanyang pinatay? 1, 2, 3, go! O, di ba? Kilalang kilala nyo? Kahit mga bata, kilalang kilala dahil yun ang mga unang tinuturo sa Sunday school. Di ba? Sa children ministry. Mayroong isang higante na pinatay ng isang maliit na bata. Walang iba kundi si si David. At ang higante ngayon ay si Goliath. So, ever since pa lang, ulitin ko po, ito po ay planado na or nakaplano na, kasama na sa perpektong plano ng ating Panginoon. At purihin ang Lord. So, God's own Son made His appearance on earth in the lowliest of circumstances. Now, may mga tao pwedeng magtanong or maaring nagtatanong, if Jesus is the King, bakit siya pinanganak sa isang sabsaban? O kaya naman, kung si Jesus ay Diyos, bakit niya kailangan magkatawang tao? Have you encountered those questions? Di ba? Bakit kailangan magkatawang tao ng Diyos? Number one, unang-una, hindi natin kayang patayin ng Diyos. Amen po? Hindi natin kayang patayin ng Diyos. I'm talking about the one true living God. Di ba? May mga Diyos-Diyosan sa buhay natin. Iba-iba. Yun, pwedeng mapatay natin yun sa tulong pa rin ng Diyos. Pero itong Diyos na tinutukoy natin at sinasamba natin, walang pwedeng pumatay sa Kanya kasi Diyos nga siya eh. And He is immortal. So since siya ay Diyos, immortal siya, makapangyarihan siya, kailangan niyang magkatawang tao. Now, bakit kailangan yung panganak ni Jesus? Kapatid, maniniwala ka ba sa isang taong hindi mo alam ang pinagmulan? Let me ask you a question. Maniniwala ka ba, magtitiwala ka ba sa sinasabi ng tao na, saan galing yan? Sino yan? That's why si Jesus, ang ating Panginoon, pinili niyang magkatawang tao to live a normal life. Hindi siya yung galing sa langit na iniisip ng maraming tao na bubukas ang langit tapos may bababa. Hindi ganoon ang plano ng Lord. Magiging abnormal, magiging hindi makatotohanan. Kasi Diyos ka, kaya mo nagawa yan. Kaya nagkatawang tao ang Diyos. Pumasok siya, nagkaroon siya ng laman, ng buto tulad natin. Namuhay siya sa mundong tulad natin. At namuhay siya bilang Diyos pa rin. Pinatunayan niya lang sa atin na pwede. Kaya nating maging godly. Kaya nating maging true follower ni Lord. Kaya nating makabalik sa Panginoon sa original design ng ating buhay, ng ating pagkatao. Kung hindi ka lalayo sa Lord. Kung hindi ka lalayo sa kalooban ng Panginoon. So, itong humble na pagkapanganak kay Jesus, very, very humble eh. Pinanganak sa sabsaban. Yung in na yun, katumala, kung di ako nagkakamali, tama po ba, Pastor? Katumala in Greek word, or in Greek word. Ang ibig sabihin nun, mga bahay panuluyan sa Tagalog, mga yung INN, mga kwarto siya for guest. Guest room, yun. Guest room siya. So, pinupuntahan siya ng mga tao para kapag may bisita, doon sila tutuloy. So, si Jesus, ang sabi ng Bible, ipinanganak siya sa sabsaban. Hindi dahil pinili ni Mary na, ay, sige, kailangan magmukha tayong humble. Scripted. Hindi ganoon. That time, nung si Jose at si Maria, manganganak na si Maria that time, pero hindi pa nila alam. So, pero masakit ng tiyan. Nakasakay sila sa donkey, pumunta sila sa Bethlehem, kasi that time, nagkaroon ng malawakang census. Si Haring, Salam mali? Parang pinagalitan ako, Herodes. Ayan. Nagkaroon ng malawakang census ang Roma. Sabi, sa buong mundo yan. Buong mundo, kasi that time naman uso ang sakupan eh. Sa panahon din natin ngayon, di ba, uso ang sakupan eh, di ba? So kapag nakonquer ng isang bansa, ang isang bansa, kanya na yun.
Halimbawa, di ba, nung tayo ay nakonquer ng Japan, di ba, tayo ay tinuring na property ng Japan eh. Di ba, ng China ngayon, di ba? Ay, sorry. Di ba, merong issue na magsasakupan ng mga bansa, Pilipinas at China. So, kapag nasakop tayo, magiging tatawagin na tayo hindi na bilang Pilipinas. Di ba? Pwede na tayong tawagin na pag-aari nila. Halimbawa, property of China. So, basta hindi na Pilipinas kasi wala na tayong kalayaan. Now, going back, ba't ba ako napunta ron? Noong panahon na ito, hindi pinili ni Jose, ni Maria na tumuloy sa isang sabsaban. It's just that, it's just so happen na sobrang daming tao dahil sa census, na kaya naman ang lahat ng mga tao sa buong mundo ay pumunta lahat sa Roma. Pumunta sa Bethlehem. At dahil sa sobrang dami, sa mga bahay panuluyan or sa mga guest room, wala na silang maabutan or naabutan na available na kwarto. And that time, sabi ng pag-aaral, it takes a week bago makapunta si Jose, salamat po, si Jose at si Maria, bago sila makapunta doon sa kanilang tutuluyan, doon sa Bethlehem. It takes a week. Imagine, ang sakay nila donkey. Wala pang e-trike noon. Kaya wala pang mga kolorum. Wala pang naghihintay na, Don Bosco, Don Bosco. Walang mga nagtatawag na gano'n. So, oo, walang Bethlehem. O, 20 lang Bethlehem. Oo, Nazareth, walang gano'n. Diba, donkey sakay nila. Ang liit ng donkey compare sa normal size ng horse. Diba? At dahil maliit, ang karga nun, si Mary na siyang buntis. Diba? Mga nanay, masakit magdala ng diba? Bata sa sinapupunan. So, imagine, iniinda ni Mary yung sakit habang sila'y nasa biyahe. At yung bigat. Diba? Nang meron kang dala-dala sa iyong tiyan. Yung bigat nun. So, imagine yung donkey, baka tumutulo na ng laway habang naglalakad sila. Kaya, yung lakad nila, mabagal lang. Hindi sila tumatakbo na parang superhero ang datingan. Hindi ganun ang datingan nila. So, naghihikahos. Nagmamadali. Kaya, nung pagdating nila, puno na lahat ng kwarto. Puno na lahat ng bahay panuluyan. Wala na silang naabutan. At wala ring nagpatuloy sa kanila. Kung may lalapit man dito na buntis, halimbawa may kakatok dyan, nangihingi lang po ng tubig. Pwede po makiupo. Well, papatuloyin natin kasi nakita natin buntis. Di ba? At may mga nanay tayo sa church na alam yung kanilang pinagdaraanan, yung mga taong to. Kaya patutuloy natin. Etong mga taong to, kumakatok sila Mary pero walang nagpatuloy sa kanila. Kasi nga, first come, first serve. Kahit noon pa man. Kung sinong nauna na dumating, siya ang unang paglilingkuran or makakatanggap ng paglilingkod. So, ganun sila mga mga kapatid. Ba't ko ba? Ayan, mga kapatid. Kaya itong pagdating nila doon, mayroong kwarto, taas kwarto, yung baba, mayroong sabsaban. So, hindi siya, ayon sa pag-aaral, hindi siya yung sabsaban na nakasegregate or nakaseparate sa bahay. May mga istorya kasi, lalo na nung bata tayo, di ba, na yung sabsaban ay sariling bahay, parang ganon. Punta doon sila Mary. Hindi po ganon. So, kwarto siya, bahay siya, isang buo. Sa taas, bahay panuluyan. Sa baba, sabsaban. So, ganon ang itsura niya. Pag-akit nila Mary, walang pwesto sa taas, sa kwartong panuluyan, bumaba sila doon sa sabsaban. So, hanggang sa doon niya na inilabas or pinanganak ang Panginoong Yesus. Kaya magandang paalala to sa atin. Itong very humble birth ng Panginoong Yesus. And by the way, to mind you guys, we are celebrating December 25, hindi dahil birthday ni Jesus. Ulitin ko po December 25, hindi dahil birthday niya. Ito ay dahil birth, in remembrance of birth ni Jesus. Magkaiba po yun. Yung birthday, tsaka yung remembering of Jesus' birth. So, inaalala mo lang yung birth or pagkapanganak ni Jesus, pero hindi December 25. So, ito po ay paalala sa atin, mga kapatid, na yung pagkapanganak, way ng pagkapanganak sa ating Panginoong Yesus, ay noon pa lang, si Jesus na ang umaabot sa atin. He is meek, pinanganak siya na para bang tayo rin. He's very approachable, he's very accessible, and he's always available
walang palasyo. Kung pinanganak ang isang hari, of course, sa isang palasyo, hindi siya pwedeng lapitan ng kahit na sino basta-basta. Pero si Jesus, nung pinanganak siya sa isang sabsaban, pwede siyang lapitan ng kahit na sino. Kung iisipin nating maigi, sabsaban, ano meron? Kapag mayroong nabangga dyan, wag naman sana. Pero kapag mayroong na-aksidente sa kalsada, ang daming nakikiosyoso. Ang daming lumalapit kahit hindi ka mag-anak, kahit hindi ka kilala. Pero kung ang isang tao, halimbawa na lang, namatay sa isang pribadong lugar, hindi siya pwedeng malapitan agad-agad. Ang makakalapit lang sa kanyang mga otoridad ay yung may kapangyarihan tulad ng mga pulis, mga investigador. Pero kung namatay siya in public, may nangyari in public, pwede siyang lapitan ng kahit na sino. Anong nangyari dyan? Pag-usapan pa. Kaya si Jesus, hindi siya pinanganak sa palasyo kasi doon pa lang magkakaroon na ng limit. O, bawal kang lumapit kasi hindi ka naman dugong bughaw. Bawal kang lumapit kasi hindi ka naman nagsiservisyo sa, or serbisyo sa hari, sa mga royal blood. So, ang makakalapit lang doon, yung mga nasa palasyo lang. Hindi yung mga na outside of the palace. Si Jesus, pinanganak siya sa sabsaban. That is an indication sa mundo na pwede nating lapitan si Jesus. Amen? Pwede nating lapitan si Jesus. Kaya salamat sa Lord. No palace gates. Walang limitation or walang qualification sa paglapit sa Lord. The King of Kings came humbly and his first bed was a manger. The king-size bed. The original king-size bed. Diba? A manger. Salamat sa Lord. Kaya kung alam natin ang kahulugan ng Pasko, mga kapatid, mas mamahalin mo ang Pasko. Ulitin ko po, kung tunay mong alam ang kahulugan ng Pasko, mas ma-appreciate mo ang Pasko. Amen? Hindi lang dahil sa mga nakikita natin, sa nararamdaman natin, kasi iba pakiramdam kapag December, no? Nakakakilig, na ang lamig-lamig, na para bang everyday ang sarap gumising. Yung simoy ng hangin, kakaiba. Pero kung alam mo yung totoong rason kung bakit mayroong Pasko, mas ma-appreciate mo yung Pasko. Salamat sa Lord. Now, going back mga kapatid, sabi ko po kanina, 3 bullet, ilang, gospel lang naman ito, mabilis lang po. Salamat sa Lord. Pagbigyan nyo na po ako, last Sunday na Ha? Pagbigyan nyo na po ako, salamat sa Lord. Sa Micah 5:2, kanina binasa po natin, yung regarding doon sa prophecy or prophesy about kay Jesus. And alam niyo po ba na ang Bethlehem, sa Greek or sa Hebrew word, in English, ang ibig sabihin niyan ay bread of life. Ulitin ko po kung bakit sa Bethlehem si Jesus? Bakit hindi sa Pilipinas? Bakit hindi sa Luzon, sa Tondo? Pwede naman. Tama ba? Di ba? Naging Pinoy si Jesus. Ba't hindi sa China? Mga singkit. No? Bakit hindi sa Korean para pagkapanganak nakaganon si Jesus, no? Bakit hindi sa ibang bansa? Bakit sa Bethlehem? Biro ko lamang po yung mga yon. May meaning din po yon because Bethlehem in Hebrew word, in English, ang ibig sabihin nun, bread of life. At it has something to do with Jesus. Alam niyo po sabi ni Jesus in John chapter 6 verse 35. Pwede po ba kayo hanap Ate Chin? Thank you. John chapter 6 verse 35. Ito ang sinabi ng Panginoong Jesus tungkol sa kanyang sarili. 1, 2, 3, go. Sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang... Galing, no? Di ba nakakamangha? Bethlehem means to say, the bread or the house of bread, the house of bread. And then Jesus Christ, doon siya pinanganak sa lugar na yon, and sabi niya sa sarili niya, I am the bread of life. Nakaka-amaze lang ang Panginoong Jesus. Yung pagpapakumbaba niya and the way kung paano niya ipakilala ang kanyang sarili. Kaya naman, in John chapter 3, verse 16, sige po, Ate Chin, pa-next ako. Sabi ko, Lord, anong pwede nating i-share? Kasi tapos na ang Pasko, tapos mag-New Year na. Wala kang ibang pwedeng i-share, kundi maalala nila kung ano ang gospel. Handa ka na ba?
For God so loved the world that He gave His only begotten Son, or in other translation, He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Kung meron kang matatandaan na turo bago matapos ang taon, at kung meron ka mang turo na pwedeng maalala bago pumasok ang bagong taon, walang iba kundi ang pag-ibig ng Diyos. Because it all starts in God's love. Pwede ba basahin natin sabay-sabay? For sure naman, kabisado siguro ng 99% sa atin itong verse na to. 1, 2, 3, go. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. That is God's love para po sa ating lahat. Letter G, mga kapatid. Pa-next ako, Ate Chin. Alalahanin mo. G, God loves us so much. Pwede man tapikin yung balikat ng katabi mo, sabi mo, yung with love, sabi mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. Mga kapatid, sa mga nasa online po, grabe yun sa mga nasa online po, let me tell you with humility. Maraming pwedeng magmahal sa'yo. Pwede kang mahalin ng nanay mo, ng tatay mo, ng pamilya mo. Pwede kang mahalin ng mga taong nasa paligid mo, pamilya mo in particular. Mga taong malapit sa puso mo. Pero kung hindi mo alam na may Diyos na nagmamahal sa'yo, hindi ka kailanman mapupuno. Hindi ka makakahanap ng totoong satisfaction. Ulitin ko po, maraming pwedeng magmahal sa atin o nagmamahal na sa atin at salamat sa Lord. Pero kung hindi mo kikilalanin yung love sa'yo ng Lord, hanapin mo ang maling pag-ibig sa mga maling tao. Love yourself. Mali. You cannot love yourself if you do not know the source of love. And that is God. Grabe yung pagkakaamin mo, Carlos. Salamat sa Lord. Hindi mo mamamahal ang sarili mo kung hindi mo kilala ang unang nagmahal sa iyo. And that is God. That is Jesus. So God loves you so much. So much. Kulang ang salita, pero yung word na so much naman siguro kahit papano, mayroong konting-konting kapirasong kurot ng entrada ng pag-ibig ng Lord para sabihin at may paramdam sa atin, di ba? Yung salitang so much. God loves you so much, kapatid. Mahal na mahal ako ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. And this is agape love. Hindi ito klase ng pag-ibig na konsentidor. Hindi ito klase ng friendship love. Hindi ito lustful love. Hindi ito love sa enemy, kundi agape love. A divine kind of love. Sacrificial kind of love. This is agape love. There are 4 types of love, di ba? In next verse natin, 1 John chapter 4 verse 19, we love because He first loved us. Kuya Renz, paano yun? May kaibigan po kasi ako na sinasabi niya sa aking mahal niya ako, pero hindi naman niya kilala si Lord or hindi pa siya nakakapag-serve kay Lord. Wala pa siyang relationship kay Lord. Of course, there is something wrong kapag ganun. Kasi ulitin ko po, we love because He first loved us. Kung bakit tayo nagmamahal ay simply dahil mayroong Diyos na unang nagmahal sa atin at nagmamahal sa atin. So kung hindi natin ina-acknowledge yun, kulang yung ating love, hindi pa kompleto, hindi pa ganap yung ating love, and again, hanapin natin sa mali. In Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Hallelujah. Mula nung first Sunday ng December, nabanggit na to ni Pastor. Sumunod, hanggang last week, napahapyawan kay Ate Irish. Salamat sa Lord. Wala po ako last Sunday, pasensya na po. Pero nanonood naman ako online at nakiki-join po ako.
And iba pa rin talaga kapag physical service or yung physical na pag-attend. Hindi ko dinedegrade yung mga nasa online. But if you can, if there's a way na makakapunta po kayo, ay mas mainam. Then again, salamat sa Lord at nakaka-attend pa rin po kayo online. Kuya Renz, paano yung mga nasa ibang bansa? Ay, understood naman na yun, syempre. Mawain ako ng mama ko eh. Sa ibang bansa, nanonood. But God demonstrates His own love. His own love. Imagine the word own love. Hindi kopyang pag-ibig, kundi yung mismong pag-ibig niya. Yung way po ng pagmamahal ko, nakopya ko siya sa magulang ko, nakopya ko siya sa mga kaibigan ko, nakopya ko siya sa, basta merong ideology na nabuo base sa observation ko sa mundo. Ay, ganito pala, ay, ganito pala. So, ina-apply ko siya in my kind of love, in my way ng pagmamahal. Pero mali. Hindi siya perpekto, hindi siya ganap. Ang dami niyang komplikasyon. Pero si Jesus, ang sabi ng Word of God, He demonstrates, or God demonstrates His own love. His own love. His own personal love for us in this. That while we were still sinners, Christ died for us. Kapatid, ulitin ko po, God loves you so much. Hindi ko alam kung ilang beses nyo nang napakinggan, pero at the end of the day, maniwala ka sa hindi, babagsak ka pa rin sa pag-ibig ng Diyos. Kapag napagod ka na sa trabaho mo, naumay ka na sa pag-aaral mo, o feeling mo wala na nakaka-appreciate sa'yo, babagsak ka pa din at babalik ka sa pag-ibig ng Diyos. Regardless ng iyong achievements in life, regardless kahit gaano ka ka-achiever sa school, regardless kahit gaano ka na-promote sa trabaho, salamat sa Lord. Pero kapatid, at the end of the day, at the end of this life, it is only God's love who will prevail. Mananatili. Letter O, only begotten Son. Pinakita niyang ating pagmamahal sa atin, pinakita niya pagmamahal sa atin through His begotten Son. Of course, before pa lang naman may pagmamahal ng Diyos dahil pagmamahal siya eh. Kung anong meron ka, yun ang iyong naibibigay. Diba? Kung ikaw ay tipo ng tao na punong-puno ng effort sa katawan, yun yung may papakita mo sa ibang tao sa paligid mo. Si Lord, hindi siya may pag-ibig lang, kundi siya ang pag-ibig. Kaya naman, ever since pa lang, ay mayroon ng pag-ibig ang lahat ng kanyang ginagawa, pinoproduce, dahil siya ay pag-ibig. Now, He showed His love as well by giving His only begotten Son. In Isaiah chapter 9, verse 6, "For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on His shoulders, and He will be called..." Nababasa niyo po ba? Mula sa Wonderful Counselor. Pwede mong basahin natin ng sabay-sabay mula sa Wonderful Counselor. 1, 2, 3, go! Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and a Prince of Peace. Pwede mo palakpakan natin ang Lord. Ang ating Panginoong Jesus, ang ating Wonderful Counselor, ang ating Mighty God, Everlasting Father, and our Prince of Peace. Anong bagay na kailangan mo sa mundo? After mong isipin, try mong i-research kung anong ibig sabihin ng 4 na pangalan na yan. Try mo lang. Mamayang gabi, bigyan ko kayo ng assignment. Ulitin ko, isipin mo yung kailangan mo. Tapos, after mong isipin lahat ng kailangan mo, lahat, name it. God is giving us the freedom to think lahat ng kailangan natin sa mundo. Magmula sa physical na mundo hanggang sa spiritual na mundo. Isipin mo lahat. Ilista mo kung kinakailangan mo para maalala mo. And then, right after that, try to research kung anong ibig sabihin ng 4 na pangalan na yan ng Panginoon. Try to think. Try to do research. And then, try mo i-compare. Yung lahat ng pangangailangan mo, tapos ikumpara mo doon sa 4 na pangalan na binanggit ni Isaiah. Kasi nasa kanya na lahat. At I'm giving you the freedom po to search it on your own, to know it on your own, para malaman ninyo, kayo mismo sa sarili nyo,
Na parang ang laki-laki ng pangangailangan ko, pero andito pala lahat, nasa harap ko na. Kaya lang, hindi ko lang masyadong makita. He is wonderful counselor. He is mighty God. He is everlasting Father. And He is the Prince of Peace. He is the Prince. Sa Tagalog, Pangulo ng Kapayapaan. Grabe, no? Siya ang Pangulo ng Kapayapaan. Noong Pasko po, di ko alam kung ako lang, pero nakasense ako, nakapil ako, at may mga nabasa rin akong mga post sa social media na parang ang lungkot ng Pasko nila. Hindi to hugot, ito po ay totoong nakita ko talaga. Actually, may mga kapatid din tayo rito na nag-post ng something na talagang malulungkot ka about sa Kapaskuhan. So, and then, as you grow older, kanina nabanggit ni Pastor yung kantang older eh. Pero habang tumatanda tayo, sabi, na nag-iiba rin daw ang itsura ng Kapaskuhan sa mga matatanda. Tama ba? Ang December 25, no? Nag-iiba, no? Sino ang nakaranas na parang nag-iba? Ayan. You know? Kayo hindi. Oo, kasi may pamasko eh, no? Ano ba naman yung ano, di ba? Okay na yun. At least may 2.5, di ba? Wow! Sana all. Di, biro lamang. Di ba? Kung nakakaramdam ka ng ganun, kapatid, hindi ko alam kung paano kayo i-counsel, pero si Lord alam niya eh. And siguro isang may papayo ko lang ay tignan mo na lang si Jesus, di ba? Tignan mo na lang ang Panginoong Jesus. Hindi naman nagbago ang Pasko eh. Hindi nagbago. It's just that nasanay kasi tayo na ganitong way natin siya isa-celebrate. So, nung Pasko umulan eh. Di ba? Ang lakas ng ulan, may bagyo daw. Yung iba sabi may amihan, etc. etc. So, hindi nakalabas ang mga bata. Hindi nakapamasko. Kaya yung mga ninong-ninang masaya. No? Hindi ba? May GCash na pala. Oo, may GCash na. Chika ko lang Alam nyo, may inatinan ako. Last year ata yun. Binyag. So, 2 years old pa lang siya this year. Hindi pa nakapag-chat. Wala pang alam sa cellphone. Nag-chat sa akin ng Pasko. Ninong, pamasko ko po. Nireplyan ko siya, Nak, nagsa-cellphone ka na? Sabi niya sa akin, pare, si Mare to. Kinukumusta ka lang ng inaanak ko. Buti na, kamusta ba? Nagulat talaga ako. 2 years old, nagsa-cellphone. Grabe ang advance ng technology ngayon at ng mga bata. Yung pala si Mare pala yun, si Mare. Nag-ano ng GCash. Tapos sinenda lang niya yung GCash number niya. So, yan. QR code na lang. So, umulan kasi, hindi nakalabas, hindi nakagala, hindi nakapag-sine, hindi naka-snacks, kain sa labas, hindi nakapamili ng kung ano-ano. Maraming hindi nagawa. So, dahil doon, isa yun sa naka-apekto ng way of celebration ng 25. Pero mga kapatid, sabi nga ni Irish last week, si Jesus ang rason ng kaya tayo nagse-celebrate ng Pasko. So, umulan man nun, umaraw, tapos may sinare pa si Pastor nun. Grabe yun, Pastor, nabasa ko yun, nare-review ako. Nabalitaan niyo po ba na gumalaw ang fault line sa Manila? Isa sa pinakamalaking fault line sa buong Pilipinas, at pag yun ay lumindol, possible ang 8 point something na magnitude ng lindol. Magkakaroon ng tsunami. Nabalitaan niyo po ba yun? Ayan, may iilan. Salamat sa Lord. So, yung iba nalulungkot lang kasi hindi nakapamasko eh, no? Yung iba nalulungkot kasi baka mamatay na sila kasi lilindol at magkaka-tsunami. So, magkakaiba ng lungkot eh, no? Ang nakakatuwa lang, no? Yung iba malungkot, walang bagong sapatos. Uy, kahit magkaroon ka ng bagong sapatos, kung mamamatay ka bukas, lilindol, babagyo, magkakaroon ng tsunami, di mo magagamit yan. Di ba? Magagawa mo bang sasakyan yan para makaligtas sa tsunami? Anyway, hindi naman sa pagiging negative, pero just an awareness for us. There's a lot of reasons for us para maging joyful. And kung nasasaktan, nalulungkot pa rin tayo sa mga material, ipaayos lang natin yung puso natin sa Lord. Ayusin ng Lord yan at makikita natin kung sino siya. Letter S po. Sin separates us from the love of God or from our God. Tandaan mo natin yan kasalanan ang nagpahiwalay sa Diyos at sa tao. Okay? Kasalanan po at wala nang iba. Sabi nga ni Isaiah, ang inyong mga kasalanan ni Lord sa book of Isaiah chapter 59 verse 2.
Ang inyong mga kasalanan ang siyang naglayo sa inyo sa Diyos. At iyon ang dahilan kung bakit niya kayo tinalikuran at ayaw nang makinig sa inyong mga dalangin. Ang sakit kaya nun kapag may hiningi ka sa magulang mo, no, tapos hindi binibigay. O kaya naman, yung mga magulang, kapag may hiningi sa mga anak, tapos hindi maibigay ng mga anak. No? Ang sakit-sakit nun. And imagine si God. Imagine si Lord. Ang gusto lang naman ng Lord ay makasama natin siya. And yet, because of our wrongdoings, because of our own imperfect will, nagkasala tayo, iniwan natin ang Lord. Kaya itong mga kasalanan na to, ang sabi ni Isaiah, ang siyang naging reason kung bakit nalayo tayo sa Lord. Kung bakit nalayo si Eva at si Adan. Hallelujah. At marami pa. Actually, in the book of Romans, sinabi din naman yan. Walang matuwid, wala kahit isa. Kasalanan dahil sa ating mga kasalanan, ang kabayaran nito ay kamatayan. Sa impyerno yan, mga kapatid, at hindi lamang physical death, kundi sa impyerno mismo. So, and it's not enough para bayaran ang kasalanan na ito. So, sin separates us. Part of gospel is to know na tayong mga tao ay nagkasala. G, God loves us so much. O, He gave His only begotten Son. And letter S, sin separates us from God, from the love of God. Parte ng pagkilala sa Panginoong Yesus na tayo ay nagkasala. Na tayo ay nakasakit sa damdamin niya. Na tayo ay lumayo sa Kanya dahil sa ating mga kasalanan. Letter P. And itong kasalanan na to ay nangangailangan ng kabayaran. Ay nangangailangan ng dugo, ng pag-aalay. Sa Old Testament, ang paraan ng pag-aalay nila ay sa pamamagitan ng mga hayop. Lamb. Diba? At itong mga hayop na ito, kailangan walang sakit. Kailangan panganay. Kailangan fresh. Kailangan walang kapansanan. Kailangan literal na perfect. So, iaalay nila yon, iaalay yon ng Levita sa Diyos. Tapos, kapag namatay yung Levita, kasi makasalanan din siya, so wala na namang pag-aalay na nangyari. Kailangan na naman ng panibago. Biruan nga ng mga pastor, ng mga leader, o ng mga nagtumatayo sa harap, imagine kung ang way pa rin ng pagpapatawad ng Lord is through offering animals, baka naubos ng mga hayop sa mundo, no? Kasi parami tayo ng parami. Oo, di ba? Hindi tatanggap ng pusa. Tapos pili lang. Di ba? Bawal ang aso. Bawal ang elepante. Imagine, elepante, no? Inalay mo. Crocodile. Hippopotamus, no? Iaalay mo, no? So, imagine, oh, laki ng kasalanan mo, ah. Di ba? Imagine. Tapos wala ka pang pera, pambili ng hayop. O ano na lang, iaalay mo, kapatid mo. Lord, wala akong hayop na maiaalay mo, kapatid ko na lang. Ito si Jonah. Iaalay din ako ng mga kapatid ko. Kaso may kapansanan din. Wala rin, imperfect pa rin, hindi pa rin. At yung pagpapatawad ng Lord before, hindi siya totally wash away, kundi tinatakpan niya lang yung kasalanan. Nung dugo ng hayop na yun, tinatakpan niya lang yung kasalanan, nandun pa din. Pero tinatakpan lang. Walang total forgiveness. Pero ngayon, nung dumating si Jesus Christ, ang ating Panginoon, ang ating wonderful counselor, ang ating mighty God, ang ating everlasting Father, the Prince of Peace, in fact, according to the law of Moses, nearly everything was purified with blood. For without the shedding of blood, there is no forgiveness. Kung walang pagdanak ng dugo, walang kapatawaran. Kay Lord to, hindi sa atin, Hindi sa'yo, O Ames, may kasalanan ka sa akin. Kailangan dumanak ka ng dugo. Hindi ganun, Uy, gising! Hindi ganun, Hindi minamaliit ng Lord na magpatawad ka. Uy, ba't di mo kaya magpatawad? Hindi ganun ang Diyos natin, Hindi ganun. Pero ito, kay Lord to. Law ni Lord to. Kung walang pagdanak ng dugo, walang kapatawaran.
At alam ng Lord na dadami ang tao, dadami ang magkakasala, kukulangin ang mga hayop at hindi magiging sapat. Pero dahil sa sobrang biyaya, sukdulang biyaya ng Lord sa atin, He gave His only begotten Son. And that is Jesus. His precious blood, yun ang ginawang pambayad ng Diyos para tubusin tayo sa kasalanan. His own precious blood. So tayo, wala na tayong gagawin. Hindi natin kailangan mag-alay ng hayop. Ang kailangan lang natin, to ask for forgiveness sa Lord. Mag-sorry sa Panginoon. Do we deserve it? Sabi kanina ng Bible, hindi. He showed His love when we were still sinners. Nung tayo'y mga makasalanan pa. Ginawa to ng Lord because of His love. He gave His precious blood para po sa atin. Para sa iyo. Kaya yung pagkapanganak kay Jesus Christ, totoo ang rason ng Pasko si Jesus. Pero ang rason ng pagpunta niya rito, ikaw. Ulitin ko po. Totoo ang rason ng Kapaskuhan, si Jesus, pero ang rason ng pagpunta niya rito ay ikaw. Pero hindi mo kailangan itaas ang sarili mo. Hindi natin kailangan itaas ang sarili natin. We just have to appreciate the true essence of Christmas. Kaya nga sabi ko nga kanina, kung totoong alam natin ang diwa ng Pasko, ang rason ng Pasko, mas ma-appreciate mo ang Pasko. Mas mamahalin mo ang Kapaskuhan. Precious blood of Jesus. Next natin, letter E, ever-living God. Of course, kailangan natin ng Lord at wala ng iba. Diyos ang gumawa sa atin, tayo ang nakasira sa sarili natin, Diyos ang mag-aayos sa atin. Amen po? May mga ospital na makakatulong, may mga agency sa gobyerno na makakatulong, may mga tao, lugar na makakatulong sa atin. Pero kapatid, kung sino ang umayos sa iyo, kung kanino ka nagmula, siya rin ang makakaayos sa iyo. Siya rin ang makakaayos ng buhay mo. Hindi natin minamaliit ang mga talents and skills na ipinagkaloob ng Lord sa ating lahat para makatulong sa kapwa. Pero again, kailangan natin unang-una si Lord. Unang-una si Lord. Ulitin ko po, unang-una si Lord. Nakabalik tayo sa Lord, sa church. Salamat sa Lord. Provision at its finest. Nakapaglingkod tayo. Salamat sa Lord. Grace at its finest. Salamat sa Lord. Nakabalik tayo sa pag-share, sa pagtugtog, sa pag-awit, pagpalakpak. Salamat sa Lord. Biyaya yun. Sukdulang biyaya ng Lord. Salamat po. But then again, lahat ng yun, dahil sa ating Diyos. To our ever-living God. Kaya, patuloy namin yun nire-recommend to always seek the Lord before ministry, to always seek the Lord before your dreams and career, to always seek the Lord before your job, your schooling. Always seek the Lord. Include the Lord. Sabi ni sino to, yung artista na Christian, nagsalita siya sa graduation, sabi niya, put God first. Sino nalimutan ko? Denzel Washington, yan. Paboritong artista ni Ama. So, Denzel Washington, sabi niya, put God first. In everything you do, put God first. Paano yun, Kuya Rins, kapag kailangan na kailangan ko ng gawin ng isang bagay? Ang siguro isang misconception natin when we say put God first is kailangan magpa-pray ka muna the first day. Kailangan, bago ka may gawin, magpa-pray ka. Tama po yung mga yun. Tama po yun. But aside from that, isang deeper reason or deeper meaning nun is put God in everything you do. Whether you're at work, kasi wala naman put God first sa Bible eh. Sabi ng Colossians, in everything you do, maglingkod ka na para hindi ka sa tao naglilingkod kundi sa Diyos. So always include God. Always give glory to God, or always give it to God. Acknowledge the Lord. So putting God first doesn't always mean na magpa-pray muna ako. Tama po 'yun ha. Tama po 'yun. Paano kung nakalimot? 'Di ba? Paano kung may ginawa? Paano kung ibang nauna? So mga kapatid, aside from putting God first na literal, magpa-pray muna, magbabasa muna, etc., etc., you pray kung ano man ang ginagawa mo. You worship kung ano yung ginagawa mo.
nagtatrabaho, may kausap, may ka-fellowship, nasa church, always include the Lord. Huwag mo lang inineglect si Lord. So we need this ever-living God. Sabi nga ng isang istorya ni Ford, ay nung matapos niyang gawin ng isang kotse sa isang client or nagmaneho ng kotse, maraming nag-alok ng tulong, nasiraan siya, maraming nag-alok ng tulong, pero lahat ng yon ay hindi nakatulong. Natapos ang magagabi na, nadaanan uli siya ni Ford, and then mabilis lang, naayos agad yung kotse. So, half an hour, I guess. Basta mabilis lang. At ang sabi nung lalaking nasiraan ng kotse, paano mo naayos? Ang galing mo naman. So, pasalamat siya, wholeheartedly, with a great appreciation sa kanyang muka. Tapos sabi ni Ford, ako kasi yung gumawa ng kotseng yan. Kaya kung ano yung sira niyan, alam ko. Sa buhay natin, hindi mo alam kung ano sira mo, no? Hindi mo alam kung ano sira mo. Malay mo, tok-tok mo na. Malay mo yung puso mo, sira. Malay mo yung attitude natin, sira. Malay mo yung bulsa mo, sira. Yung wallet mo, sira. Yung dreams mo, sira. Yung puso mo, sira. Diba? Yung pangarap mo, sira. Pero si Lord, kaya niyang ayusin. Instantly man, gradually man, basta ang point doon, kaya niyang ayusin. At aayusin niya. If we will let Him repair it. If we will come to Him. And last but not the least, acknowledge Jesus as your King. Let Jesus be the King of your life. Wala nang iba. Diba? Kilalanin natin si Lord, si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Kaya nga, sa prayer of acceptance, sinasabi natin na kinikilala kita, Jesus, bilang aking Diyos at tagapagligtas. Hindi lang basta Diyos, o hindi lang din basta tagapagligtas, kundi Diyos at tagapagligtas. Dalawa yan. Di ba? Sa ating mga Christians, hindi kayo to sa ibang church to siguro. Kasi kayo, mga perfect na kayo eh. Hindi ba? Sorry, Ate Chin. So, sa ibang church to, kasi yung ibang church, ganito eh. Sila, kinikilala lang nila si Jesus bilang Savior. Savior kapag due date ng, di ba, ng bill, Lord, di ba ikaw ang Savior ko? Lord, due date na di ba, bayaran na. Kuryente, upa, tubig, tapos mga pangailangan sa school, sa trabaho. So, Savior mo si Lord, o kaya may aksidente, o kaya may sakit, si Junjun, si Maria. Lord, pagalingin mo siya, ikaw ang aming tagapagligtas. Hallelujah! Pero, tagapagligtas lang. Pero, the rest of the week, hindi nakilala si Jesus as Lord. So, yun naman ang problema. Nakakalimutan na maging Lord and Savior. So, kayo, sa ICF, kinikilala nyo si Lord bilang Lord and Savior. Kinikilala nyo si Jesus. Amen? Parang ayaw nyong maniwala. Ba't parang... Hindi ba? Sabi ko nga kanina sa ibang church yun, di ba? Hindi kayo yun. Hindi tayo yun. Sa ibang church yun. Huwag niyo isipin sa sarili niyo yun, sa iba yun. So tayo, kinikilala natin si Jesus as Lord and Savior. Amen? Kasi walang ibang Diyos na nagkatawang tao, kundi siya lang. At walang ibang namatay sa krus ng Kalbaryo for our sins, siya lang. Amen po? Klaro po saan sa atin yan. So, let Jesus be the King of your life. Paano? Simple by prayer of acceptance. Lapit kayo mamaya sa mga atit kuya natin, tutulungan nila tayo. Paano tanggapin si Jesus as Lord and Savior, as the King of my life? Paano? Simpleng panalangin lang mula sa ating puso. Pagkilala sa kung ano ang ginawa niya at kung sino siya. Yun lamang po, mga kapatid. That's the gospel that we have. Letter G, God loves us so much. Letter O, only begotten Son. Letter S, sin separates us from God. Letter P, precious blood of Jesus. And letter L, let Jesus... letter E pa pala, sorry. Letter E, ever-living God. And letter L, let Jesus be the King of our life. As simple as that, mga kapatid, na wala yung letter E no gospel.
Gospel o silent E. Gospel. Gospel. Yan pong ibig sabihin. Now, kapatid, if you're wondering, Kuya Renz, parang it's too good to be true. Na may isang Diyos na nagkatawang tao, pinanganak sa sabsaban, lumaki bilang normal na tao, namuhay sa kalooban ng Diyos Ama, namatay, pinako, pinahirapan dahil sa kasalanan ko. Tapos kapag kinilala ko siya as Lord and Savior, ligtas na ako. Parang too good to be true, amen. Para bang sinabi kong akin na 10K mo, gagawin kong 10K ko. Mali. Para bang sinabi kong akin na 200 mo, gagawin kong 2 milyon. Parang too good to be true. Diba? Parang wala namang ganyan. Scam ata yan. Hindi, kapatid. It is true. That's why it is called good news. Kaya siya tinawag na mabuting balita. Amen? Palakpakan natin si Lord. That's why it is called good news. Hindi half good, half bad. Kundi good news. That's the good news of the Bible, mga kapatid. At nagpapasalamat ako sa Lord kasi by next year ay mag-i-street evangelism na po tayo. Pero palakpakan natin si Lord. Mag-i-street evangelism tayo. Sa pangunguna ni Pastor, ha? Hindi namin, ha? Si Pastor lang. Hindi, totoo po. Ano po yan? Parte po ng programa ng ating denomination. I-announce na lang by next year siguro. Pero isa po yun sa kinakagalak ng puso ko. Magkakaroon tayo ng street evangelism. Tatayo tayo dyan sa labas, sa harap. Papangalandaan natin na namatay si Jesus, nagkatawang tao siya, namatay siya, pinako siya sa krus, and then on the third day, He rose again, and then sooner or later, babalik siya para sa atin. Excited na ako. Excited ka ba, kapatid? Amen. Amen. Excited na po tayo. Excited na tayo. But of course, habang wala pa, nagpa-practice na tayong mag-share dapat. Amen? Sa mga kaklase, sa mga... May lumapit po sa akin, isa sa mga kabataan natin. Sabi niya, Kuya Renz, pinagtatawanan ako. Kuya Renz, inaasar ako. Sabi ko, baka panay God ka naman kasi. Baka tuwing magkukuntuhan sila about sa computer, may assignment, baka naman about God ka. Hindi kaya ni God dyan. Alam ko, magagawa ko to dahil kay God. Huwag naman ganun, ilagay mo sa lugar. Hindi naman, Kuya Renz. Nakikita nila yung mga post ko kasi. Tapos kapag nakikipagkwentuhan sila sa akin, nababanggit ko si God. So kung inaalimura ka, pinagtatawanan ka dahil kay Lord, mapalad ka. Amen? Pero kung natutuwa sila dahil umiinom ka, may toyo ka. May problema ka. Amen po? Kung pinagtatawanan tayo dahil we share Jesus, salamat sa Lord. We are in good hand. We are in good faith. We are in good path. Diba? Pero kung pagtatawanan ka, dahil ginagawa mo na rin yung ginagawa nila. Dati si John, banal-banal yan eh. Ngayon, kalahin mo siya patumutungga oh. Sa panagtitimpla, may mali na. May problema po. Amen po? Dati si Cherry, panay post niyan sa FB. Talagang matatouch yung puso mo eh. Ngayon, nag-shared post na kung ano-ano eh. So may problema. Pero again, habang wala pa, practice po tayo mga kapatid na i-share si Jesus. And just a simple post sa social media. That's our one way to spread out the gospel. Our conclusion mga kapatid, pwede basahin natin ng malakas in 2 Corinthians chapter 9 verse 15. Ito po ang description kay Jesus ng Bible at ng mga lingkod ng Panginoon. Ready? 1, 2, 3, go. Thanks be to God for His indescribable gift. Isang regalo na kahit kailan ay hindi natin kayang i-describe. Hindi natin kayang pantayan ng salita. Ganun siya kaganda. Ganun siya ka-amaze. Sapat ang salitang wow. Sapat ang salitang majestic. Hindi sapat ang salitang astonishing. Hindi sapat ang kung anumang salita, anuman sa vocabulary natin. Thanks be to God for His indescribable gift. And that gift is our Lord Jesus Christ. Amen? Kapatid, naniniwala ka ba na alam ng Diyos ang kailangan mo? Can you answer me wholeheartedly na kahit sa mahinang boses lang, naniniwala ka ba
na alam ng Diyos ang kailangan mo. Ang pinakakailangan natin. Ako rin, naniniwala. That's why He gave Jesus. Kasi kung meron man tayong pinakakailangan, si Jesus. Kaya may iba pa akong kailangan eh. First thing first. Si Jesus. Kung bakit maraming depressed ngayon sa mundo, we do not claim it here. But if we are experiencing it already, salamat sa Diyos, it is His time to showcase His grace, His love, His power. Salamat sa mga testimony nila, Sister Vanna, at ng marami pa. Kaya maraming na-anxiety, kaya maraming may problema sa pamilya, sa sarili, sa pangarap, sa kapwa. Kaya maraming may problema sa iba't ibang sitwasyon kasi wala si Jesus. So, kapag tinanggap ko na si Jesus, okay na lahat? Hindi. Pero may kasagutan ka na agad. At makakaasa ka na hindi ka na mag-isa. Tayong mga Kristiyano, umaattend na tayo dito sa church, nag-worship na tayo, nagpupuri, nagtataas ang kamay, umiiyak, pumapalakpak, tumatalon, tumutugtog, kumakanta. But I believe, nakakaranas pa rin kayo, may moments, every week, or hindi man every week, every month, nakakaramdam kayo na feeling nyo, mag-isa kayo. Let's be honest sa Lord. Christian na tayo, ha? Naglilingkod na tayo, ha? Nagbabasa na tayo ng Bible, nakakarinig na tayo. May faith na tayo, and yet, there are moments na nakakaramdam pa rin tayo. We all still prone or vulnerable sa mga ganitong klase ng sitwasyon, mga kapatid. But again, these are all lies of the enemies. The Lord wants to tell us His truth, na parito ang magnanakaw upang magnakaw, pumatay at mangwasak. Pero sabi ni Jesus na parito ako upang bigyan kayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Amen? Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya kasama mo si Lord palagi. Kasama natin si Jesus palagi. Pwede mo bang, with love, tapikin ang katabi mo, sabi mo kasama mo si Jesus palagi. We're all Christians here. We're all believers here. At gusto ko rin pong sabihin with all my heart sa inyo, kasama nyo si Jesus palagi. Hindi nyo po ako kasama palagi. Si Pastor, hindi nyo siya kasama palagi. Ang church, hindi natin kasama palagi. At hindi rin namin kayo kasama palagi. Yung pinagdadaanan nyo, pinagdadaanan din namin. Ganon din kami sa inyo. So, hindi tayo magkakasama palagi 24/7. Pero si Lord, kasama natin siya palagi. Amen? Hallelujah. At si Jesus ang pinakakailangan mo. Ulitin ko po yan. Si Jesus ang pinakakailangan mo. Si Jesus. Kaya siya ang unang binigay ng Diyos. Kaya siya ang binigay ng ating Diyos Ama. Now, kapatid, parents, parang hindi naman nasagot yung pangangailangan ko eh. Tanggapin muna si Jesus. Then, kung hindi man matanggap sa tingin mo, balik ka next week, pag-usapan natin. Attend ka next week ulit. Attend ka ng prayer meeting, ng youth, kung youth ka pa. Attend ka ng Saturday worship, kung pwede ka. Then, Sunday, balik ka, fellowship tayo, pag-usapan natin. Kung feeling mo, hindi natugunan yung pangangailangan mo, balik ka. Hindi ko sinasabi si Jesus ay isang genie, hindi siya ganun. Pero ang pinagdudukdukan ko po sa atin ngayong gabi, particularly ng salita ng Diyos, ay si Jesus ang pinakakailangan ng tao. Si Jesus lahat. Pikit tayo saglit po at mananalangin tayo. Lord, you gave Jesus for a reason. Father God, you gave your only begotten Son, our Lord and Savior Jesus Christ, for a reason, for a purpose. Hindi lang para sagutin ang mga tanong namin, hindi lang para questionin ang pagiging Diyos mo, hindi lang para magreklamo, but you gave your only begotten Son to die on the cross, to save us, to give us eternal life, and to be with your presence forever and ever. Mga kapatid, if there are people here sa ating bulwagan, maging sa mga online, na hindi pa sigurado kung tinanggap niya ba talaga si Jesus. Sa puso niya, sa buhay niya, hindi aksidenteng nandito ka, we will pray for you. Sundan mo kami sa maikling panalangin. And mind you, as you say these prayers, isipin mo na sa puso mo ito galing, namnamin mo talaga, sadyain mo na
minimin mo yung panalangin na ito. At hindi lang dahil naririnig mo. You ready, kapatid? Ama naming Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, Diyos na may lalang ng langit at lupa, sa oras na ito, ako po ay lumalapit. Kinikilala ko ang iyong pagiging Diyos. Kinikilala ko ang iyong kapangyarihan. Kinikilala ko ang iyong pagmamahal. At kinikilala ko ang iyong pagpapatawad. Sa oras na ito, lumalapit po ako sa iyo. Inaamin ko pong nagkamali ako. Inaamin ko po na maraming panahon sa buhay ko na sinaktan kita at nagkasala ako sa iyo. Patawarin niyo po ako, aking Diyos. Linisin mo po ang puso ko, ang isip ko, ang espiritu ko. At binubuksan ko ang aking puso, pinapapasok kita, Panginoong Hesus. Magmula ngayong gabi, kinikilala kita bilang aking Diyos at tagapagligtas ng buhay ko. Isulat mo po ang pangalan ko sa aklat ng buhay at magmula ngayong gabi, magpakilala ka sa akin. Salamat po, Panginoong Hesus. Amen. Ako na lamang po. Ama naming Diyos sa makapangyarihan sa lahat, minsan pa, we give you honor sa lugar na ito. We thank you, God, for your forgiveness, for your love, for your care. We thank you, God, for you are God. You are the only God. Salamat po. Wala nang ibang Diyos maliban sa iyo. At kahit kailan, walang makakapantay o makaihigit sa iyo. Salamat po, aming Diyos, Ama. Pinupuri ka po namin at sinasamba. Panginoong Hesus, salamat sa ginawa mo para sa amin. You sacrificed for us your life. Salamat po. Salamat po. Walang dakilang pag-ibig ang masihigit pa sa taong mag-ahalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. And Lord, more than 2,000 years ago, it happened. Nang ikaw ay magkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, at muling nabuhay after 3 days, at babalik sa takdang panahon. Lord, we will wait for you po, Panginoong Hesus. Sisikapin namin sa gabay at biyaya mo na hintayin ka. Maglilingkod kami habang naghihintay. Hindi kami aalis. Hindi ka namin iiwan, Panginoon. Hanggat kaya namin. At ayon sa biyaya at sa kalakasan na kaloob mo sa amin. Sisikapin po namin. Huwag mawala sa iyo, Panginoon. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa regalo ng Kapaskuhan. At sa panibagong taon na aming haharapin, magandang paalala ito sa amin na ginagabayan kami ng pag-ibig mo. Ginagabayan kami ng presensya mo, sinasamahan mo kami palagi. Pinupuri ka namin, naming Diyos, Ama. We pray po sa aming mga kapatid nang wala ngayon. In my heart, God is giving me the discernment to pray sa ating mga kapatid na wala sa oras na ito. So if you remember at least one name, mga kapatid, mga kasama namin, mga workers, or mga attendees natin na wala ngayon, if God is giving you the name in your head, in your ear, please kindly sabihin mo yan sa Panginoon. Let's tell it to God. Lord, tinataas ko po ang mga kapatid naming wala physically o mga hindi namin nakakasama. Itong mga nakaraang gawain at linggo, tinataas namin sila sa iyo. Alam mo ang kanilang mga pinagdaraanan, kung paanong nababatid mo ang sa amin, nalalaman mo rin ang sa kanila. Dalangin po namin, patuloy mo silang bigyan ng kalakasan, mapagtagumpayan nila ang anumang pinagdaraanan nila ngayon, at wala silang ibang matakbuhan, kundi ikaw lamang, Panginoong Hesus. Wala silang ibang mapasumpungan, kundi ang presensya mo lamang. Ano man ang kanilang mga pinagkakabalahan sa buhay, naway hindi ito maging balakid upang makabalik sila sa iyo, kundi
Gamitin mo ang mga mayroon sila para mas mapalapit sila sa presensya mo. Balik mo sila, Lord God, sa iyong simbahan. Ibalik mo sila sa iyong presensya, aming Diyos Ama. You know these people, Panginoong Jesus. Maging sa mga kapatid namin na nasa online, we pray for peace, we pray for joy, we pray for love, we pray for forgiveness po sa buhay ng mga kasamahan namin online. Ingatan mo rin po silang patuloy at naway lumalim din sila sa pagkilala nila sa iyo, katulad ng paglalim ng mga anak mo na naririto sa iyong simbahan, physical. Ingatan mo po ang mga nasa malayong lugar at gabayan mo sila palagi, ilayo mo sila sa mga disgrasya at kapahamakan naming Diyos. Maraming salamat po. To you all the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Si Jesus ang ating pinakakailangan.